Ang aming engrandeng tanghalian, isang pagdiriwang ng aming ikapitong anibersaryo ng kasal, ay nagaganap sa prestihiyosong Salazar's Haven, isang restaurant sa Bonifacio Global City na kilala sa kakaibang fusion cuisine nito. May temang modernong kolonyal ang lugar, na may matatayog na arko, malalaking chandelier na gawa sa Capiz shells, at mga pader na pinalamutian ng mga likha ng mga lokal na artista. Si Fernando, ang aking asawa, ay kasama ko sa aming nakareserbang mesa sa isang sulok, nagbibigay ng perpektong tanawin ng kabuuan ng silid. Hawak kamay kami, at sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang kagalakan na sumasalamin sa aming mga mata. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay nabasag nang dumating si Helena, ang aking pinakamatalik na kaibigan, kasama ang kanyang bagong kasintahan, si Ricardo. Isang sikat na arkitekto si Ricardo, kilala sa kanyang mga ambisyosong proyekto ng kondominium na umaabot sa kalangitan. Nagulat ako sa kanyang biglaang pagdating. Hindi niya nabanggit na dadalo siya sa aming pagdiriwang. Subalit, tinanggap ko sila ng may ngiti, kahit na may bahagyang kirot sa aking dibdib. Ang ingay ng mga tawanan at ang tugtog ng live band, na tumutugtog ng mga kundiman at folk songs, ay pumuno sa silid. Ang bawat isa sa aming mga bisita ay may suot na magagarang barong at terno, nagbibigay ng pormalidad at karangyaan sa okasyon. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, napansin kong bigla na lamang nawala si Fernando at Helena, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis kong tiningnan ang aking paligid, umaasa na makikita ko sila sa gitna ng mga tao, ngunit wala. Isang pakiramdam ng pagkabahala ang bumalot sa akin. Sumagi sa isip ko ang isang chat bubble mula sa isang livestream, isang sikat na Philippine teleserye na pinapanood ko. Naku po, buti na lang nahila ng male lead ang female lead at nakatakbo sila mula sa banyo patungo sa industrial freezer. Kung hindi, nakita na sana sila ng kontrabida. Pero wala silang saplot, hindi sila pwedeng magtagal doon, mamamatay sila sa ginaw. Nag-init ang dugo ko. Kaya pala, nasa freezer si Fernando at Helena, magkayakap, at ako ang kontrabida. Lumakad ako patungo sa pinto ng industrial freezer na nasa dulo ng kusina, ngunit hinarangan ako ni Victoria, ang may-ari ng Salazar's Haven. Si Victoria ay isang babae na may matayog na tindig, eleganteng damit, at mga mata na tila may kakayahang makakita sa kaloob-looban ng isang tao. Kilala siya bilang isang master chef na may sariling TV show na nakabase sa kanyang mga karanasan sa iba't ibang lutuin ng Pilipinas. Pasensya na po, ma'am. Iyan ay para sa aming mga sangkap. Hindi po pwedeng pumasok ang mga bisita dyan, magalang niyang sinabi, ngunit may diin sa kanyang tinig. Nagpanik ang chat, naku, buti na lang pinigilan ng kaibigan ng female lead ang kontrabida, o nahuli na sana sila. Sige, pagkaalis ng kontrabida, pwede na silang lumabas. Ang salitang mamamatay sa ginaw ay tumagos sa aking kalamnan. Kailangan kong baguhin ang aking diskarte. Gusto kong lumipat ng mesa, dito mismo, sabi ko. Itinuro ang isang mesa na malapit sa kusina, na may direktang tanawin sa industrial freezer. Nagulat si Victoria at ang chat. Ano, uupo dito mismo? Ano ba yan? Psychic, anong ginagawa mo? Paano makakalabas ang ating mga bida kung kumakain ka sa main hall? Inalis ko ang tingin ko sa chat bubble at pilit na ngumiti. Nagulat ba kayong lahat? Kung gayon, kailangan kong kumain. Unti-unti kong naramdaman ang pagkaawa sa dalawa na kasalukuyang magkayakap sa freezer. Si Victoria, ang may-ari, ay kilala ko dahil ilang beses na rin akong nagpunta dito, ngunit hindi ko kailanman inisip na siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Helena. Ngayon, siya ay nagiging kalasag para kina Helena at Fernando. Sumigla ang aking mukha habang nilapitan ko siya. Bakit hindi, Victoria? Medyo masikip sa private dining room. Gusto kong lumipat dito sa main dining room at order ako ng isa pang tray ng seafood at sandamakmak na iba pang putahe, hindi talaga ako masyadong nakakain doon. Ngayon, makakakain na ako ng husto. Bukod sa tray, kailangan ko ng 2 kahon ng beer, 1 dosenang platong chicken wings, 100 stick ng isaw ng baboy, 20 mini chicken burgers, at 50 baked clams. Maikling nawala ng imik si Victoria nang marinig ang dami ng pagkain na in-order ko. Automatiko niyang hinawakan ang kanyang notepad. Habang siya ay distracted, mabilis kong tinawagan ang aking mga kaibigan sa private dining room. Tara na kayo, lumipat tayo sa malaking mesa. Kakao-order ko lang ng sandamakmak na pagkain at inumin. Kuhanin ninyo ang aking bag at jacket paglabas. Narinig ko ang kanilang pagdiriwang sa kabilang linya.
Seryoso, lahat ng pagkain na iyon? Ito ay magiging isang epikong gabi. Alam ko. Akala ko, tapos na tayo, pero lumabas lang si Jimena at nagdagdag ng buong handaan. Kailangan nating kainin ito ngayon. Halika, bilis-bilis. Nang lumabas sila at umupo, ngumiti ako. Kain lang kayo, walang aalis hanggat hindi tayo busog. Tulala si Victoria. Mahigpit niyang hinawakan ang menu, hindi niya alam kung palalayasin niya kami o sasabihin sa kusina na magsimulang magluto. Nag-aalala siyang tumingin sa freezer. Pagkatapos, nag-alinlangan siya ng ilang segundo bago sinubukang paalisin kami. Naalala ko lang na wala na kaming stock ng lahat ng mga item na iyon, hindi namin kayang i-comply ang inyong order, mas mabuting umuwi na muna kayo ngayong gabi. Nagmamadaling pinuri siya ng chat. Ang kaibigan ng female lead ay astig. Hindi man lang siya nag-alala sa pera, basta mailigtas lang ang bida. Ang order na iyon ay madaling lumampas sa sangkala 1,000 dilo, iyan ang tunay na pagkakaibigan. Ang kontrabida na ito ay purong kasamaan. Sinasadya niyang ipapatay sa lamig ang ating mga bida. Hindi mangyayari. Kung hindi aalis ang psychic at ang kanyang mga tao, talagang nasa panganib sila. Tingnan nyo, ang freezer na iyon ay nasa 23 degrees Fahrenheit. Wala silang damit, hindi sila magtatagal ng 1 oras. Anong gagawin natin? Sana makapasok ako doon, at hilahin sila palabas. Ano kaya ang ninais ni Victoria na gawin? Gusto rin niyang umalis kami. Ngunit naialis na namin ang lahat ng mga plato mula sa private dining room na hindi pa namin natapos. Mabilis na hinamon ng kaibigan kong si Javier si Victoria. Sandali, Victoria, hindi iyon, tama. Hindi pa nga namin natatapos ang aming unang round at sinusubukan mo na kaming paalisin. Bukod pa rito, pinapalaki namin ang bill. May-ari ka ng negosyo. Hindi mo pwedeng paalisin lang ang mga nagbabayad na customer. Isang kislap ng takot ang bumalot sa mukha ni Victoria. Huwag niyo akong maliitin, hindi ko sinasadyang bilisan kayo. Nauubusan lang talaga kami ng mga partikular na sangkap. Tumayo ako at itinuro ang glass front freezer sa likod niya, kung saan maayos na nakasalansan ang mga hilera ng karne, seafood, at gulay, na mukhang sariwa at perpekto. Victoria, ang mga putahe na in-order namin ay malinaw na nandyan mismo sa iyong display case. Paano ka mawawalan? Ipaprepare mo lang sa kusina. Tumawag ako ng mas maraming tao para sumama sa amin at marahil ay mag-order sila ng mas marami pa. Tuluyan ng nanigas si Victoria. May darating pang mas maraming tao? Hawak ko ang aking telepono at ngumiti. Oo, tinawagan ko ang aking biyenan at ang kanyang 2 matatalik na kaibigan. Mahal na mahal nila ang pagkain mo at lahat sila ay mahuhusay na gossip queens. Tratuhin mo sila ng maayos at bibigyan nila ang iyong restaurant ng malaking publisidad. Naging bato si Victoria, ganoon din ang chat. Naku po, kontrabida, anong ginagawa mo? Bakit mo tinawagan ang nanay ng bida? Baliw ito. Kahit na pinahahalagahan ng nanay ng bida ang female lead, kung makita niya itong nanloloko sa kanyang anak at mapapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan, paano niya matatanggap na magkasama sila? Eksakto. Sinabi pa nga niya sa male lead noon na 10 beses na mas magaling ang female lead kaysa sa kontrabida. Pero kung mahuhuli siya ngayon, masisira ang lahat ng magandang imahe na iyon, kalimutan mo na iyan. Kung hindi aalis ang kontrabida at ang iba pa, mamamatay sa ginaw ang mga bida. Hindi mo makikita ang kanilang panginginig. Nagkakaroon na ng yelo sa kanilang mga mukha. Naku po, ang lungkot tingnan. Anong gagawin natin? Nababaliw na ako. Huwag kang mag-alala. Aayusin iyan ng kaibigan ng female lead. Ganoon ba? Naisip ko, may pait na ngiti sa aking lalamunan. Talaga bang maaayos ito ni Victoria? Balak kong maghintay at tingnan kung paano niya ito gagawin. Sa wakas, umaksyon si Victoria. Dahil walang silbi ang dahilan ng pagkaubos ng pagkain, kailangan niyang subukan ang isa pa. Sinabi lang sa akin ng kusina na naubusan kami ng propano. Hindi namin kayang paandarin ang mga kalan. Kung gusto pa rin ninyong kumain, kailangan ninyong pumunta sa ibang lugar. Isang galit ang sumiklab sa akin. Lumakad ako patungo sa pasukan ng kusina at nakita ko ang chef na nagtatrabaho pa rin, abala ang linya. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang audio system ng restaurant. Ang inyong online order ay automatikong tinanggap. Ngumisi ako. Victoria, napakakakaiba mo ngayong gabi, bakit mo sinusubukan paalisin kami? Mayroon ka bang nakakahiyang sekreto na sinusubukan mong itago?
Malinaw na abala ang iyong kusina at nakikita ko ang mga reserve gas tank dyan mismo. Ito ay isang disenteng laki ng restaurant. Hindi ka mauubusan ng gasolina. Kung hindi mo kami bibigyan ng direktang sagot ngayon, hindi kami aalis. Nakapag-record na ako ng video at handa akong i-post ito online at hayaan ang lahat na humusga. Mukhang babagsak na si Victoria. Napuno ng galit na emojis ang chat. Argha, gusto kong pumasok doon at sampalin ang kontrabida na iyon. Bakit siya nakikipagtalo sa kaibigan ng female lead? Ang female lead ay masyado nang nilalamig para makapagsalita. Kung hindi siya mahigpit na niyakap ng male lead, nahimatay na sana siya, okay. Kung makakaligtas sila dito, ang pagsubok na ito sa buhay at kamatayan ay tiyak na magpapalakas sa kanilang relasyon at titiyakin ang kanilang happy ever after. Happy ever after? Hindi ko iyon papayagan. Nagsimula na ring sumigaw ang aking mga kaibigan tungkol sa pagrereklamo at paglalantad sa pag-uugali ni Victoria. Nang walang ibang opsyon, sa wakas ay hinawakan ni Victoria ang menu at umatras sa kusina. Ang makita ang kanyang ayaw at talo ng pag-atras ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng malungkot na kasiyahan, ngunit ito ay agad na sinundan ng sakit at galit. Wala akong ibang naging kundi maging mapagbigay kay Helena nang siya ay nawalan ng trabaho. Kinuha ko siya ng trabaho sa kumpanya ni Fernando nang kailangan niya ng matutuluyan. Pinarenta ko siya ng isang maliit na apartment bilang company dormitory ni Fernando. Hindi ko siya kailanman iniwan kapag kami ay lumalabas para magsaya, at ito ang kanyang kabayaran, ngunit kailangan ng dalawang tao. Si Fernando ay pareho rin kasamaan. Hindi lamang siya nakipagtalik sa kanyang sariling bakuran. Ginawa niya ito sa ilalim ng ilong ng lahat ng aming mga kaibigan. Kung gusto nila ng matinding kilig, bibigyan ko sila ng tunay na kilig. Ipapahuli ko sila sa loob ng freezer ngayong gabi at titingnan kung sapat sila na makalabas ng buhay. Jimena, ang galing mo. Nandito ka, ginagastos mo ulit ang pera ng anak ko sa isang malaking hapunan, at dinadala mo pa ang lahat ng taong ito. Biglang nabasag ang aking mga iniisip ng isang galit na boses. Lumingon ako at nakita ko ang aking biyenan, si Socorro, kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ang tatlo ay may labis na blonde hair at mabigat na pale makeup, malinaw na naniniwala na sila ay mukhang mga socialites. Sa totoo lang, sa net worth ni Fernando na halos ilang milyon lamang, ang kanyang pamilya ay simpleng mga ordinaryong tao sa matataas na lupon, halos hindi karapat-dapat tingnan ng dalawang beses. Gayunpaman, palagi akong tinatrato ni Socorro na parang hindi ako sapat dahil ang aking pamilya ay solidong middle class lamang. Palagi niya akong sinasabihan na ginagastos ko ang pera ni Fernando at na ang ibang babae ay magiging mas mabuting asawa. Ayaw niyang dumating hanggat hindi ko nabanggit ang napakalaking order. Kaya nagmadali siyang dumating, sabik na bawiin ang pera ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagkain. Hindi ko pinansin ang kanyang galit, at ngumiti ako ng mainit. Mama, nandito rin sina Beatrice at Pilar. Halika kayo, umupo kayo, hindi lang kami ng mga kaibigan ko. Nandito si Fernando, pero lumabas lang sandali. Umupo sina Socorro at ang dalawang tiyahin na may tensiyonadong mukha. Magalang na gumalaw ang aking mga kaibigan upang gumawa ng puwang. Mabilis na nagbuhos si Javier ng alak at ngumiti. Tita, kasama namin si Fernando. Huwag niyo nang galawin si Jimena. Lahat kami ay nag-aambag. Walang nangungunang sino man dito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Socorro, tumingin siya sa mesa, at muling sumama ang kanyang mukha. Bakit mga tira-tira lang ang nandito? Tinawagan niyo kami dito para kumain ng tira-tira? Ngumisi si Beatrice, ang gutom na namin. Punta pa kami dito para kumain ng tira-tira. Mabilis akong nagpaliwanag. Nakapag-order na ako ng maraming bagong pagkain, malapit nang dumating. Kung mayroon pa kayong ibang gusto, huwag kayong mag-atubiling umorder. Ako ang manlilibre ngayong gabi. Ako ang magbabayad ng lahat. Agad na ibinaba ni Pilar ang kanyang bag at dumiretso sa display case para umorder. Nagpalitan ng tingin sina Socorro at Beatrice at mabilis na sumunod. Si Victoria, mahigpit na hawak ang kanyang notepad, ay mukhang tuluyang natalo, isinusulat ang bawat kahilingan halos lumuluha, umiiyak na rin ang chat. Naku, hindi na talaga alam ng kaibigan ng female lead ang gagawin, umiiyak na lang siya. JPG. Halos hindi na makahinga ang female lead. Ngayon, sinusubukan ng male lead na bigyan siya ng mouth-to-mouth resuscitation at mahigpit siyang yakap, ngunit hindi niya makontrol ang panginginig. Ang kanyang mga pilik mata ay nababalutan ng yelo. Hindi na sila magtatagal. Kung ako ang nasa posisyon niya,
Aalis na ako agad at lalabas, kahit nakahiya-hiya. Ngunit sinabi niya sa kaibigan na huwag bubuksan ang pinto maliban kung kakatukin nila. Hindi siya nakatanggap ng senyas, kaya hindi niya ito bubuksan. Ang problema, hindi na sila makatayo. Ngayon, paano sila kakatok sa pinto? Seryoso, dapat sana ay nagtago na lang sila sa kusina sa halip na sa freezer. Ngayon, trap na sila. Bobo ka ba? Puno ng tao ang kusina. Wala silang damit. Bakit sila pupunta doon? Mas mabuti pa ang banyo kaysa sa freezer. Para sa taong nasa itaas, neutral ang banyo. Sinuri na ng psychic ang pinto. Kahit hindi niya ginawa, may ibang gagawa. Mahuhuli pa rin sila. Teka, sa bagay, nasa banyo pa rin ang kanilang mga damit. Naku po, ang ganda ng istorya na ito. Kailangan kong humanap ng dahilan para tingnan ang banyo. Di nagtagal, nagsimulang dumating ang mga karagdagang putahe na inorder namin. Masarap na kumain ang lahat. Kalahating oras ang mabilis na lumipas sa pagkain at pag-inom. Sina Socorro at ang kanyang mga kaibigan ay labis na nakatuon sa pagkain kaya't ngayon lamang niya biglang naalala ang kanyang anak. Tumingin siya sa akin. Kalahating oras na tayong kumakain. Nasaan ang anak ko? Kinagat ko ang isang isaw ng baboy at nagkibit balikat. Hindi ko alam, hindi niya sinabi. Nagulat ang iba, hindi rin namin alam. Lumabas lang siya nang walang paalam. Teka, nasaan si Helena? Nawala rin siya. Bumuntong hininga ako ng dramatiko. Napakagahaman nila, ngayon lang nila napansin na wala rin si Helena. Nagpanggap akong naguguluhan. Oo, wala na siya. Siguro bumalik sila sa opisina. Hinawakan ni Socorro ang kanyang telepono at tinawagan si Fernando. Nagring ng nagring, ngunit walang sumagot. Huminga siya ng maluwag, siguro abala siya at hindi makasagot. Hanggat hindi patay ang telepono, ibig sabihin ay ayos lang siya. Oo, hanggat hindi patay ang telepono, ibig sabihin ay hindi siya nasagasaan ng kotse o kung ano paman, ngunit hindi niya alam na ang ilang aksidente ay mas malala, tulad ng ngayon. Ang kanyang minamahal na anak ay hubad, nakayakap sa babaeng pinakapinahahalagahan niya at namamatay sa ginaw. Bigla siyang tumingin sa akin ng may malalim na kawalang kasiyahan. Jimena, anong problema mo? Ang asawa mo mismo ang nawala at ikaw ay nakaupo lang dito, kumakain at umiinom. Kung si Helena iyan, hindi siya ganyan. Kung hindi nakakain si Fernando, mag-aalala siya at tatakbo siya pauwi para gawan siya ng sabaw. Kapag may sakit siya, binibilihan siya ni Helena ng gamot. Nagpupuyat siya kapag nag-overtime siya. At ikaw, nag-aalala ka lang sa paglabas at pag-enjoy. Hindi ko pa kailanman nakita na nagdala ka ng pagkain sa kanya o nagpakita ng pag-aalala. Tulad ngayon, hindi mo man lang alam kung nasaan ang anak ko. Napakagandang isipin kung si Helena ang aking manugang. Mahusay siya sa trabaho, mabuti sa aking anak. At tumutulong sa lahat ng bagay sa loob at labas ng bahay. Natulala ako, blanko ang isip. Sinisira niya ako at pinupuri si Helena sa harap ng lahat ng taong ito nang walang bahid ng pag-aalala sa aking dignidad. Naging malamig ang aking mukha. Mama, iyan ba talaga ang iniisip mo? Nagdala ako ng pagkain kay Fernando. Nakita mo ba akong sumama sa kanya sa doktor? Nasaan ako? Nag-aalala lang sa pag-enjoy? Nagsisikap ako ng husto. Nakakakuha ng isang malaking account pagkatapos ng isa pa para sa kanyang kumpanya. Sobrang abala ako, sa katunayan, kaya hindi ko man lang napansin kung kailan ang aking pinakamatalik na kaibigan ay pumasok sa kama ng aking asawa. Talagang dapat kitang pasalamatan, Mama. Sinasabi mo sa akin ang mga bagay na hindi ko man lang alam. Hindi ko alam na ganoon na sila kalayo, binigyan mo na sila ng iyong basbas. Nakita ni Socorro ang lahat sa mesa na nakatingin sa kanya na may mga ekspresyon ng malalim na kagalakan sa tsismis. Namutla ang kanyang mukha nang agad niyang mapagtanto ang kanyang nasabi, nagmadali siyang magtakip, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka lang kasing galing ni Helena, walang masama sa pagitan nila. Palagi siyang magalang sa akin. Hindi niya kailanman maglalakas loob na sirain ang kasal ng aking anak at gawin siyang katatawanan. Kapag mas nagpapaliwanag siya, mas lumalala ito. Desperado ang lahat na pigilin ang pagtawa. Tiningnan ko lang siya ng may malamig na ekspresyon. Sinadya ko siyang awayin upang magkaroon ng oras, kahit gaano pa niya ako sinubukang siraan, ipagpapatuloy ko ang pagtatalo. Galit ang chat, ano ba ang iniisip ng matandang ito? Sino ang magsasalita ng ganyan sa kanyang manugang sa harap ng mga estranghero,
Sa totoo lang, medyo naaawa ako sa kontrabida. Seryoso, halos umamin na siya na ang kanyang anak ay masyadong malapit sa ibang babae habang may asawa. Baliw siya. Diretso niyang inilalagay ang female lead sa ilalim ng bus. Hindi ka pani-paniwala. Nagtatalo pa rin ang matanda. Hindi na gaanong gumagalaw ang female lead, lumalabo na ang kamalayan ng male lead. Kung hindi sila makakalabas agad, mamamatay talaga sila. Malapit na talaga silang mamamatay. Ibig sabihin, hindi pa sila patay. Sa pag-iisip na yun, nagpakawala ako ng isa pang atake kay Socorro. Mama, walang silbi ang iyong mga paliwanag ngayon. Kahit na kaibigan ko si Helena at dinala ko siya sa kumpanya, kung gumawa siya ng ganoon kay Fernando, iyon ay paglampas sa limitasyon. Tigilan mo na ang pagtatanggol sa kanila, kung ganoon mo siya kagusto bilang manugang, kapag bumalik sila, sasabihin ko kay Fernando na gusto kong magdiborsyo at hahayaan ko siyang mapunta sa anak mo. Sa sandaling iyon, ang kaibigan kong si Rocio ay nagsalita ng nag-aalangan. Uy, sinabi ninyo na sabay silang nawala. Sa tingin niyo, umalis din sila? Sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita, agad na naintindihan ng lahat. Nagpunta sila sa isang hotel room. Imposible, napakawalang hiya nila. Nandoon tayong lahat, kumakain. Nagtakas sila para kumuha ng room. Napakawalang katarungan kay Jimena. Oo. Nakakadiri yan. Hindi ko pa narinig ang ganoong bagay. Nabasa ko ang isang kuwento minsan. Lumabas ang isang lalaki para bumili ng sigarilyo habang kumakain kasama ang kanyang nobya at nagawa niyang makipag-ugnayan sa isang tao sa parking lot. Walang bagong kwento sa ilalim ng araw, mga kaibigan. Narinig ni na Socorro at ng mga tiyahin ang lahat ng bulungan, ngunit si Socorro lamang ang galit. Sina Beatriz at Pilar ay kakaibang nasasabik. Madalas na ipinagmamalaki ni Socorro kung gaano kagaling at may kakayahan si Fernando. Kung siya ay mapahiya, ito ay magiging regalo para sa kanila. Nagpanggap si Beatriz na nawiwindang at pinagalitan sila. Tigilan niyo na ang pagsasalita ng kalokohan. Nakita natin si Fernando na lumaki. Siya ay isang disente at moral na tao. Hindi siya makikipagtalik kung kani-kanani. Si Pilar, na may malalaking mata, ay sumingit. Eksakto, hintayin lang ninyo silang bumalik, makikita ninyo. Hindi sila babalik ng magkasama. Ang mga bulungan ay lumipas. Naging tahimik na parang patay ang hangin. Sinamantala ni Rocio ang pagkakataon na tumayo at basagin ang tensyon. Kailangan kong gumamit ng banyo, naging baliw ang chat. Naku po, may pumunta sa banyo, tapos na. Nasa banyo pa rin ang kanilang mga damit. Alam ko na, mahuhuli sila. Nasaan na ang may-ari ng restaurant? Bakit hindi niya tinago ang mga damit, hindi niya maitago ang anuman? Hindi mo ba nakikita na siya ay tumatakbo na parang manok na walang ulo? Nakalimutan na niya. Nasa freezer pa rin ang male lead at female lead. Ngumiti ako ng malamig habang pinagmamasdan si Rocio na nawawala sa pinto ng banyo. May 3 cubicle sa loob. Makikita niya ang mga ito. Nagsimula akong mag-countdown ng tahimik. Ilang segundo, pagkatapos, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa banyo. Lumabas si Rocio na tumatakbo mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nakakagulat na galak. Sa kanyang kaliwang kamay, iwinagayway niya ang isang emerald green lingerie dress. Sa kanyang kanan, isang pares ng gray boxer briefs. Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang nakasiksik sa basurahan sa ilalim ng lababo, humihingal siya, habang tumatakbo patungo sa mesa. Hindi man lang ito nakatago, nanatiling tahimik ang mesa. Hindi ko na kailangang tingnan ng malapitan. Ang green dress na iyon ay ang limited edition na ipinagmamalaki ni Helena na binili niya noong nakaraang linggo. At ang boxer briefs ay binili ko para kay Fernando sa isang pack of 3 sa Costco. Nagkunot noo si Socorro habang inaayos ang kanyang salamin. Mukhang damit ng babae iyan. Kay Helena iyan, sabi ni Javier, bumaba ang boses ng isang octave. Nakita ko siyang suot iyan nang pumasok tayo. Naalala niyo? Nag-ingay siya tungkol sa tela. Bumaling ang lahat ng mata sa gray boxer briefs. Dahan-dahan akong tumayo, nang may layunin. Inabot ko at kinuha ang boxer briefs mula kay Rocio. Gamit ang dulo ng 2 daliri, na para bang radioactive, ibinaling ko ang baywang. Ayan, sabi ko, itinuro ang tatak. Isinulat ko ang alien sa permanenteng marker sa tatak dahil palagi niyang nawawala ang kanyang damit sa gym. Ang katahimikan, na sumunod ay mabigat, nakasasakal, at lubos na nakapagpapasaya.
Mukhang nilunok ni Socorro ang isang buong lemon. Ang kanyang mga kaibigan na sina Beatrice at Pilar ay halos nanginginig sa pagsisikap na hindi ilabas ang kanilang mga telepono at magsimulang mag-text. Ayan, sabi ko, ang boses ko ay nagpuputol sa silid, tulad ng basag na salamin. Ang panloob na damit ng asawa ko at ang damit ng pinakamatalik kong kaibigan ay nasa basurahan ng banyo ng kababaihan, ngunit hindi sila makita. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa industrial freezer, nanginginig si Victoria, mukhang handa siyang sumuka. Nagkakagulo na ang chat. Hindi, nagulo na ang plot. May ebidensya na ang kontrabida. Nakakahiya ito. Ang male lead ay dapat na cool at dominante. Hindi nakita ng walang pantalon. Ang freezer, nasa freezer pa rin sila. Kalimutan ang panloob na damit. Iligtas ang mga bida. Victoria, sabi ko habang papalapit sa kanya. Buksan mo ang freezer. Sinabi ko sa iyo, sigaw ni Victoria, humarang sa mabigat na steel door. Ayaw umikot ang handle. Sirado. Walang tao doon. Kung walang tao diyan, sabi ko, inilakas ang boses ko para marinig ng buong restaurant. Kung gayon, hindi ka mag-iisip kung tatawagan ko ang departamento ng bumbero para sapilitang buksan iyan, dahil kung nawala ang asawa ko at ang kanyang hubad na katawan ay wala sa banyo, kailangan kong isipin ang pinakamasama. Kinuha ko ang aking telepono. 91. Tigilan mo, sigaw ni Victoria. Sumugod siya pasulong at hinawakan ang aking pulso. Huwag mo silang tawagan, masisira ang aking reputasyon. Kung gayon, buksan mo ang pinto. Tumingin si Victoria kay Socorro. Tiningnan niya ang mga staff sa kusina na nakatitig ng malalaki ang mata. Tiningnan niya ako, nanginginig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron at kumuha ng susi. Maaaring ayaw bumukas, humihingal siya. Binuksan niya ito, hinila ang mabigat na trangka. Sumabog ang selyo, nang may ingay na parabang pinindot ang pressure. Isang ulap ng puting ulap ang lumabas, mabigat at mababa, na gumagapang sa mga floor tiles. Sa loob ng isang sandali ay wala kaming nakita kundi ang ulap. Pagkatapos, nang luminaw ito, lumantad ang eksena. Hindi ito romantiko, hindi ito tulad sa mga pelikula kung saan magkayakap ang mag-asawa, mukhang trahedya at maganda. Nakakadiri ito. Si Fernando ay nakabaluktot sa sahig. Ang kanyang balat ay may nakakatakot na kulay lila at asul na batik-batik. Si Helena ay nakahiga sa ibabaw niya, o sa halip, sinubukan niyang ipasok ang kanyang sarili sa ilalim ng kanyang balat upang mainitan. Ang kanyang mga labi ay basag at puti, ang kanyang maskara ay nagyelo sa mga hindi pantay na guhit sa kanyang pisngi. May frost sa kilay ni Fernando. Ang sipon ay nagyelo sa itaas na labi ni Helena, hubad na hubad sila. Ang amoy ng hilaw na isda at nagyayelong ozone ay nanggaling doon. Oh, Diyos ko! Sigaw ni Socorro, isang tunog na pumitik na parang latigo. Natahimik ang chat sa loob ng isang bahagi ng segundo, pagkatapos ay sumabog, Kadiri. Kadiri, Kadiri. Bakit sila ganyan? Mukhang bangkay, ang female lead. Nasaan ang aesthetics? Maliit na maliit ang male lead. Naku po! Nasisira ang aking pantasya. Hindi ako lumihis ng tingin. Hindi ako sumugod pasulong upang takpan sila ng aking Amerikana. Tumayo ako doon, telepono sa kamay at pinindot ang record. Fernando? Tanong ko, nagpanggap na nagulat. Helena? Bahagyang bumukas ang mata ni Fernando. Malabo ang mga ito, walang focus. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga ngipin ay kumakalansing ng napakalas na parang machine gun. Ang kalansing na iyon. Oh, Diyos ko, sigaw ni Javier. Nagyayelo sila. Kuhanin ang mga kumot, tawagan ang ambulansya. Nagmadaling sumugod ang aking mga kaibigan, dala ng pangunahing kagandahang asal. Hinawakan nila ang mga tablecloth mula sa mga kalapit na mesa at inihagis ang mga ito sa hubad, nanginginig na tumpok. Bumagsak si Victoria sa pader, dumulas sa sahig at umiiyak sa kanyang mga kamay. Umatras ako, tinitiyak na makukuha ng anggulo ng kamera ang lahat. Ang mga hilera ng frozen meat, ang mga hubad na magkasintahan, ang tumpok ng mga tablecloth, at ang ekspresyon ng lubos na pandidiri sa mukha ni Socorro. Mama, bulong ko ng sapat ang lakas para marinig ng video. Tama ka, talagang napakalapit nila. Magulo ang biyahe ng ambulansya, hindi ako sumama sa kanila. Sinabi ko sa mga paramediko, sobrang traumatized ako. Hindi ako makakasama sa kanila sa likod, nandito ang kanyang ina.
Siya ang dapat sumama. Si Socorro, namumutla at nanginginig, ay inilagay sa ambulansya kasama ang kanyang hubad, nagyayelong anak. Naiiwan ako para bayaran ang bill. Nakaupo si Victoria sa bar at nakatingin sa kawalan. Umalis na ang restaurant, ngunit hindi bago kumuha ng mga larawan ang bawat isa sa mga customer, lumakad ako sa counter. Gumagala ang chat sa aking paningin, transparent at nagkakagulo. Ang kontrabida na ito ay demonyo. Hindi man lang siya umiyak, teka. Nakita nila ang nanay ng bida. Mukhang gusto niyang itakwil ang anak niya, naligaw na ang kuwento. Kailangan natin ng time skip. Kailangan natin ng redemption arc. Redemption? Pre, isang asul na polo siya kasama ang kanyang lover. Walang pagbabalik mula sa visual na iyon. Victoria, sabi ko. Nagulat siya. Ang bill ay nagkakahalaga ng Pilino 155 plus ang 2 kahon ng beer na hindi namin binuksan, inilagay ko ang isang card sa counter. I-charge mo. Tiningnan niya ako nang may namumula ang mata. Ikaw. Ikaw, alam mo ang lahat? Oo naman, alam ko, ngumiti ako. Hindi ito isang mabuting ngiti. At ngayon, alam na ng lahat. Tumulong ka at naging kasabwat ng isang relasyon sa iyong lugar ng trabaho. Kinulong mo sila, isang paglabag sa health code. Nagsinungaling ka sa mga customer. Gaano katagal mo sa tingin mo magtatagal ang restaurant na ito kapag dumating na ang mga review? Namutla si Victoria. Pupunta na ako sa ospital, sabi ko habang inihahampas ang aking card sa counter. Siguraduhin mong bibigyan mo ng malaking tip ang mga waiter. Kinailangan nilang makakita ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Sa ospital, malungkot ang kapaligiran. Sina Fernando at Helena ay inilagay sa magkatabing kama sa emergency room, nakakonekta sa mga heating blanket at drapes. Sila ay may banayad na hypothermia at ilang first-degree frostbite sa kanilang mga daliri sa kamay at paa, ngunit sinabi ng doktor na makakaligtas sila sa pisikal. Sa lipunan, patay na sila. Pumasok ako sa silid. Nakaupo si Socorro sa isang upuan sa pagitan ng kanilang mga kama, nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Nang makita niya ako, tumayo siya na may mukha na baluktot sa galit. Matagal nang namamatay ang mga lumang gawi. Gusto niya akong sisihin. Ikaw, hiyaw niya, kung hindi ka umorder ng napakaraming pagkain, kung hindi mo kami pinilit na manatili. Kung hindi ko sila pinilit na manatili, kalmado kong pinutol. Nakapuslit na sana si Fernando mula sa freezer pagkatapos ng 10 minuto. Nagsuot na sana siya ulit ng damit at bumalik sa bahay para halikan ako ng parehong bibig na ginamit niya kay Helena. Iyan ba ang mas gusto mo, Mama? Na magsinungaling sila sa'yo? Binuksan ni Socorro ang kanyang bibig, at pagkatapos ay isinara. Tumingin siya kay Fernando, na nakabalot na parang burrito, nakatingin sa kisame. Jimena, gumaspang ang boses ni Fernando. Hindi, ang kanyang boses ay garalgal. Tubig. Naghain ako ng isang baso ng tubig mula sa pitzel. Inabot ko ito sa kanya, ngunit hindi ko inilapit ang straw sa kanyang mga labi. Kinailangan niyang magsikap na iangat ang kanyang ulo upang abutin ito. Bakit? Bulong niya pagkatapos uminom. Bakit hindi mo binuksan ang pinto? Wala akong susi, Fernando. Alam mo, mahina niyang akusasyon. Binlock mo ang pinto. Kumakain ako, Fernando. Nililibre ko ang nanay mo sa isang engrandeng hapunan. Sinasabi mo ba na kasalanan ko na nagpasya kang maghubad sa isang sub-zero freezer kasama ang aking pinakamatalik na kaibigan? Si Helena, sa katabing kama, ay nagsimulang umiyak ng mahina. Jimena, sobrang pasensiya na talaga. Hindi lang namin mapigilan. Ang tunay na pag-ibig, nangyari lang. Lumitaw ang chat sa paningin. Oo. Halika na, Helena, mag-play victim. Gamitin ang Love Conquers All card, tingnan ang kanyang luha. Nakakaawa, ang bida ay dapat na sobrang protektado. Ngumiti ako. Ito ay isang tuyo at matalim na tunog. Tunay na pag-ibig, tanong ko. Iyan ba ang tawag mo dyan, dahil sa pananaw ko? Mukha kayong dalawang aso na dumidikit sa ginaw. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan, sinubukan ni Fernando na sumigaw, ngunit lumabas ito bilang isang hikbi. Mahal ko siya. Mahal ko siya sa loob ng ilang buwan. Ikaw lang ang palaging abala. Hindi mo ako binibigyan ng pansin. Abala ako sa pagkuha ng pera na nagbayad ng hapunan na kinakain mo lang, sabi ko. Abala ako sa pagbabayad ng utang sa bahay na tinutulugan mo. Abala ako sa pagkuha kay Helena ng trabahong iyon. Inilagay ko ang aking kamay sa aking bag. Hindi lamang ako kumakain,
Nagte-text ako sa aking abogada, isang walang awang babae na nagngangalang Jessica, na naghihintay ng senyas na ito sa loob ng ilang linggo. Pinaghihinalaan ko na ang relasyon. Ngayong gabi ay kumpirmasyon lamang. Kumuha ako ng isang Manila envelope. Ayoko sanang gawin ito habang nagde-defrost ka, pero dahil na rin sa napag-usapan na ang tungkol sa tunay na pag-ibig, bilisan na natin ang mga bagay-bagay. Inihagis ko ang envelope sa dibdib ni Fernando. Divorce papers dahil sa pangangalo niya. Idemanda ko rin si Helena para sa alienation of affection. Oo, may bisa pa rin iyan sa estado na ito. At dahil may video evidence ako ng nangyari at mga saksi, kasama na ang iyong sariling ina, sa tingin ko hindi ito magtatagal. Huminga ng malalim si Socorro. Diborsyo? Jimena, huwag kang padalos-dalos. Ang mga lalaki ay nagkakamali. Siya, nilalamig lang siya. Kailangan niya ng init ng katawan. Mama, ang kanilang panloob na damit ay nasa basurahan bago pa sila pumasok sa freezer. Bumagsak ulit si Socorro sa kanyang upuan. Kahit siya, hindi na niya kayang baligtarin iyon. Naging viral ang video. Siyempre, ipinadala ito ni Pilar sa kanyang anak na babae, na inilagay ito sa TikTok. Ang freezer burn ay naging isang trending topic, walang awa ang mga online comments. Ang naratibo na gusto ng chat ang tungkol sa mga sawimpalad na magkasintahan na nakikipaglaban sa masamang asawa ay hindi na isalin sa totoong mundo. Sa totoong mundo, nakita ng mga tao ang isang manlolokong asawa at isang traidor na matalik na kaibigan na nakakuha ng instant na karma. Siya Jaja, tingnan ninyo ang kanilang paghihirap. Teka, hindi ba yun si Fernando at ang kumpanya, bababa ang kanilang stock? Ang asawa ay iconic. Narinig mo ba siyang umorder ng chicken wings habang sila ay nagyayelo? Nagkaroon ng breakdown ang chat sa aking isip. Bakit ang mga PNG ay ngayon ay napakasama? Hindi lang nila naiintindihan ang lalim ng kanilang passion, system alert. Ang aura ng male lead ay bumaba ng 80%, hindi matatag ang main plot. Lumabas si Fernando sa ospital 2 araw pagkatapos. Hindi siya makabalik sa aming bahay. Pinalitan ko na ang mga kandado at inilagay ang kanyang mga gamit sa isang storage unit. Kinailangan niyang manatili kay Socorro. Nalaman ko kay Javier na impyerno ang sitwasyon sa bahay. Si Socorro, na napahiya sa kanyang mga kaibigan at sa church circle, ay ginugol ang bawat sandali ng paggising sa pagrereklamo kay Fernando. Si Helena, na walang ibang mapuntahan, ay nanatili rin doon. Kinamumuhian ni Socorro si Helena. Ngayon, ang babaeng pinuri niya bilang mas mabuti kaysa kay Jimena ay ngayon ang babaeng nag-iisa na sumira sa reputasyon ng kanyang anak. Isang linggo pagkatapos, pumasok ako sa opisina. Ako ang vice-presidente ng sales. Si Fernando ang CEO, isang titulo na hawak niya pangunahin dahil ang kanyang ama ang nagtatag ng kumpanya, ngunit ako ang nagdadala ng kita. Nandyan si Fernando, nakasuot ng guwantes upang itago ang kanyang mga daliri na binalata ng lamig. Mukha siyang payat nang pumasok ako sa conference room, natahimik ang mga miyembro ng board. Jimena, sabi ni Fernando, sinusubukang bawiin ang autoridad. Kailangan nating pag-usapan ang iyong pag-uugali sa paglalabas ng ating mga pribadong problema. Nandito tayo upang pag-usapan ang mga Q3 projections, sabi ko, pinutol siya. At ang katotohanan na 3 sa ating pinakamahalagang kliyente ay nagbabanta na bawiin ang kanilang mga kontrata dahil ayaw nilang maiugnay sa paano ka tinawag ng New York Post. Ang frozen cheater. Ibinagsak ni Fernando ang kanyang kamay sa mesa at pagkatapos ay napaungol sa sakit. Ito ang aking kumpanya. Sa totoo lang, sabi ni G. Henderson, ang majority shareholder. Ito ang kumpanya ng mga shareholder, at sa ngayon, isa kang pabigat, Fernando. Maikli ang meeting. Si Fernando ay ipinagbakasyon. Ako ang hinirang na acting CEO. Habang inililigpit ni Fernando ang kanyang gamit, lumitaw si Helena sa pinto. Mukha siyang masama. Ang kanyang balat ay tuyo at balat sa balat mula sa pagkakalantad sa lamig at wala siyang makeup. Jimena, pakiusap niya. Hinawakan ang aking braso. Pakiusap, kailangan mong itigil ang demanda. Hindi ako makakuha ng trabaho, alam ng lahat kung sino ako. Tinanggal ako ni Victoria, sabi niya, sinira ko ang kanyang restaurant. Sarado kahapon ang restaurant ni Victoria, sabi ko, habang tinitingnan ang aking telepono, health inspection. Isinara nila, tungkol sa hindi tamang paggamit ng mga food storage facilities, wala akong natira, umiiyak si Helena. Akala ko magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo, sabi ko,
tinitigan siya sa mata. Pagkatapos, nakipagtalik ka sa asawa ko. Hindi yun ginagawa ng mga kaibigan, mahina ang pagkurap ng chat. Ang brutal niya, hindi niya makita na naghihirap si Helena, pero deserve din naman ni Helena ng kaunti. Masama ba ako sa pag-iisip niyan? Hindi, manatili kang matatag. Ang mga bida ay palaging naghihirap bago ang kanilang tagumpay. Walang magiging tagumpay, bulong ko sa hangin. Ano? Tanong ni Helena. Wala. Lumabas ka sa aking gusali, Helena, bago ko tawagan ang security. Malupit ang proseso ng diborsyo. Sinubukan ni Fernando na lumaban para sa bahay, para sa kanyang mga stocks, para sa alimony, ngunit ang insidente sa freezer ay hindi malalampasan. Ang hukom, isang matatag na babae na walang pasensya, ay nakakita ng video. Nakuha ko ang bahay. Nakuha ko ang aking mga stocks. Binili ko ang mga stocks ni Fernando sa murang halaga dahil desperado siya sa pera para bayaran ang kanyang mga legal fees at ang mga medical bills ni Helena. Sinubukan ni Socorro ang isang huling desperadong pagtatangka. Nagpunta siya sa aking pinto isang buwan pagkatapos ng diborsyo, mukha siyang mas matanda. Hindi nakasalansan ang kanyang buhok. Jimena, sabi niya, nakatayo sa porch, pwede ba tayong mag-usap? Abala ako, Socorro. May date ako. Namilog ang kanyang mga mata. Isang date? Ilang buwan na rin mula nang maghiwalay kami at hindi tulad ng anak mo, naghintay ako hanggang sa ako ay single. Pakiusap, bulong niya, si Fernando, hindi siya maayos. Nag-iinom siya, iniwan siya ni Helena. Tinaasan ko siya ng kilay. Wow, problema sa paraiso. Nakakita siya ng isang mayamang lalaki online, isang crypto trader. Nag-impake lang siya at iniwan si Fernando sa lahat ng utang. Jimena, namimiss ka niya. Alam niyang nagkamali siya, gusto niyang umuwi. Tiningnan ko ang babaeng ito na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming taon, na tinawag akong hindi karapat-dapat, na tumawa ng inakala niyang niloloko ako. Nasa bahay na siya, Socorro. Sabi ko, nasa iyo siya. Iyan ang lugar niya. Nagsimula akong isara ang pinto. Teka, hindi na ako kinakausap ni na Beatriz at Pilar. Sabi nila, nagpalaki ako ng isang pervert. Jimena, kailangan mong tulungan akong linisin ang aming pangalan. Hindi kita matutulungan, sabi ko, ngunit mabibigyan kita ng payo. Sa susunod na gusto mo ng isang mas mabuting manugang, siguraduhin mong hindi siya ang tipo na nagtatago sa freezer. Isinara ko ang pinto. Bumalik ako sa aking living room. Tahimik ang bahay, payapa. Walang nagpapalaboy-laboy na mga text message sa hangin. Nawala ang chat sa araw na pinirmahan ang divorce papers. Mukhang natapos na ang kuwento, kinansela dahil sa mababang ratings at isang kinamumuhian na bida. Naghain ako ng isang baso ng alak at umupo sa sofa. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Javier iyon. Uy, magkikita-kita ang grupo sa bagong seafood place sa downtown. Sasama ka. Ngumiti ako. Sasama ako, pero siguraduhin nating may gumaganang lock sila sa freezer. Ilang buwan pagkatapos, nagkasalubong kami ni Fernando. Lumalabas siya sa isang marangyang steakhouse kasama ang isang kliyente. Maganda ang kanyang hitsura, tailored suit, bagong gupit na buhok, nagniningning sa tagumpay ng isang record-breaking quarter. Si Fernando ay nagpaparking ng mga kotse sa valet service. Namatay siya nang makita niya ako. Mukha siyang mas payat, mas matanda. Ang frostbite ay nag-iwan ng mga sensitibong kamay, kaya't nakasuot siya ng guwantes, kahit na banayad ang panahon. Jimena, sabi niya, mahigpit na hawak ang isang set ng susi. Fernando, maayos ka ba? Ayos lang ako. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Narinig kong nasa Dubai na si Helena, ngayon kasama ang lalaking iyon. Narinig ko, nagkamali ako, Jimena. Talagang nagkamali ako. Oo, nagkamali ka, sigaw ng valet manager sa ibabaw ni Fernando, galaw na. Hindi ipaparada ang Mercedes ng mag-isa. Nanginginig si Fernando. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon na may matinding pananabik sa kanyang mga mata. Naghihintay siya sa eksena kung saan pinatawad siya ng female lead, kung saan nakita niya kung gaano siya kababa at naawa. Ngunit hindi ako ang female lead at hindi ako ang kontrabida. Ako ang manunulat ng sarili kong kuwento. Keep the change, sabi ko habang inilalagay ang isang pil sa bill sa kanyang kamay. Lumakad ako patungo sa aking kotse, sumakay at umalis nang hindi lumingon. Sa isang sulok, sa pinakamalayong bahagi ng aking isip, nakita ko ang isang huling blinking text message, System N. Best ending unlocked.